point system, Yep. wala ka talagang makukuha. Oo nga pala. Kapag hindi kayo nakakuha ng isang game man lang, 0 points totally ang makukuha nyo. At Scary. Sorry na, nagulat ako. Tignan mo yung win rate, Brigida, ng Red Side Echo. scary. Wait, Oo. may sarili tayong version. Scary. Yung pala yan. Tapos yung mga nanonood pala, hindi kayo ma-scare. Kasi pwede silang manalo ng diamond. Ay, oo. Wag nyo Yung nga hashtags. wag nyo kakalimutan na hashtag BLCK or hashtag ECHO. That's Echo and Black plus your game ID. Namimigay ng 1K diamonds ngayon sa ating live stream for YouTube. Doon kayo mag-comment. Looking at the bands, mukhang magtatanggal ng Matilda at pati na rin Fredrin ang Echo Express para naman sa side ng Blacklist International ay Nolan, Angela at Valentina parang nag-chapsuy ang bands natin dito. Oh, para mapapaisip ka this time kung gugustuhin pa rin bang i-prioritize ng Blacklist International yung Arlot kahit na available siya as their first pick given yung kung papaano nilaro ng Echo yung early game nila kanina. But again, as we've mentioned, nandun talaga yung intention ng Blacklist International kanina na parang i-hold or i-prolong yung laban eh. With yung kind of lineup that they have, sobrang hindi naman sila kinapos in terms of pa-protect, in terms of yung late game. So sadyang kapag kayata nandoon na kasi yung Echo Express, would it be time na parang mag-allot na rin ng kaunting sagot sa early din ang Blacklist International talaga? Kasi parang katakot-takot talaga yung kapag ka natuloy-tuloy eh. But then, okay, mukhang papanindigan pa rin naman nila yung Arlot as their first pick for Blacklist International. Yeah, and this is going to be a flex pick as well. I do believe that Haji can play this if kailangan. Pero Edward ay isa sa mga sikat na Arlot user. Yung doon na ID na pwede niya gamitin actually is since nga meron siyang history ng pagiging core before. So parang pag naging core ka din ay parang alam mo kung paano yung mga technicalities pag may mga heroes or parang malikot yung ideology pagdating sa playstyle. Pero ito for Echo, Minotaur and sila naman kukuha nga nung Varus, so Vision, mataas. Clearing na Minion Wave, mataas din. At ano pa bang mamataas dito? Actually, parang okay na din na i-prioritize or kuhain ulit ng Blacklist International yung mga similar heroes na nakuha nila kanina. Kasi ang ganda ng pagkakatanggal nila dito ng Valentina. So, mawawala na yung threat na, okay, gagamitin against them yung mga setup skills na meron sila. Which right now, I think ay mainly nandito kay Arlot. Pero, speaking of early game na mukhang itatry ng sagutin ng Blacklist International, now they have the Lilia as well. So, regardless kung ano man ang piliin ditong kuhain ng Echo for their jungler, meron sila kahit paano magiging source of damage, continuous damage in the Lilia. Ang tapang ng Echo. Usually, when we see a Lilia on the side of your enemy, ay hindi ka nakukuha ng Barats. But pero ang tapang ng Echo dito, they still went for the Barats at kasabayan na rin ng Minotaur ni JP na kamustahin natin ang stats. Speaking of 100% dahil nga naman na dun sa mga performances nila from the previous and kill participation is at 67.4%. Mataas yung average assist na 10 na. Kung average na siya. At hindi lang yan, number 2 si JP in assists sa mga roamers at number 1 sa unique heroes pick. Literal, hindi mo mababanan yan. Grabe, nagpatong-patong na naman pala, no? 100% ang win rate sa red side ng Echo. Tapos 100% na naman ang win rate ng JP dito sa Minotaur. And interestingly, yung Harith ang pipiliing tanggalin this time ng Echo, no? So, kahit pa paano, parang minamataas ko rin kung may possibility kaya na makita natin ang export dito. I think it would go well with both or either of these two teams. Kasi kung may Barat, ay may back siya sa kabila, tapos dito naman may Barat. So, Lilia, export din, parang ang laking problema kung ikaw din yung Minotaur na gustong humarap. But then let's see, kasi ang unang makakapick, it's Echo, hindi naman Blacklist. Parang sakto nga yung XB, no? Para may ma-burn agad. Either way, kasi parang meron din ang naka-front if ever. Pero carry muna ang isa-secure. Since nga naman, di ba sinabi na ni Omi yung idea na grabe mag-burn ng HP, yung mag-burst rather, yung Lilia. Pag binigay pa nila yung carry, mahihirapan naman lalo yung mga tanky heroes pagdating sa latter portion of the game. Kumbaga, delubyo na yon kung binigay pa yung carry. Pero mukhang Claude ang magiging lason ng Blacklist International dito. Pang sagot na rin dito sa Minotaur at pati na rin sa Barats. Ano kaya tatapos ng kanilang composition? Haji also plays the Tigreal and Kaja. Baka yun
ang mga maging sagot dito? Uy! Iba na. Kung kanina, Ruby ang piniling ilabas ngayon ni Haji, mukhang gugulatin na naman niya tayo this time by showing us a Grok gameplay. Pero, laking gulat din na may makakalusot na assassin kay Zaida. So Joy ang bubuo ngayon sa lineup ng Echo. Kung early game lang ang magiging takbo at mobility, parang ang lilikot ng teams natin ngayon. Yes, napakalikot. And it's also nice to see na may bagong hero na ipapakita dito si Haji. This is his first Yes. Grok game in MPL Philippines. At season 13 baka mamaya may magsabi, nilaro ni Haji yung season 13 kasi, Naka-notebook boss. pa naman din yan Oo, minsan. baka mamaya, di ba? But then, this is already game number 2. Kailangan manalo ng Blacklist International if they want to extend this series. But for Echo, another win will secure them 3 points. Magsisimula na ang game 2. Sino nga ba ang nakakalamang sa early game? OMG, Ubi. Okay, wait, sige. Doon muna tayo. Sino nga ba makakalamang sa early game? Teka, nandito syempre, of course, yung Lilia Grok, napakabilis ng wave clear, rotations, nandiyan din. Pero we also have to take into account the presence of a Joy. At kaya ako na pa OMG. Bakit? Kasi parang may nagbabalik dito na may something. Ano yun? Ano yun? Yung Novaria ni Sanji. Ay! Oh, para may something kasi eh. May May something something kasi. There's a something eh. Alam naman natin, di ba? Kapag Novaria ni Sanji, may something May yan something kasi eh. Yan yung tipo na pina-first pick pala talaga nila to. Oo. Di ba? Hindi ko... Na-open? Sige. Kunin mo na yan. Oh, iba kasi eh. Iba kasi. Parang bell na lang niya yung kulang para ma-identify na kung sino siya. Sobrang sakit na siguro ng likod ni Manjin. Kanina ba yun, no? But looking at the emblem builds, mukhang common emblem parehas ang ating gold laners. At sustain naman kasi gusto talaga ng dalawang late game centric marksman na to. It's been a while. Walang Roger, no? Oo For today, parang kailan ba natin huling nakita yun? Dahil puro Roger ang mga nangyayari recently. But speaking of yung sagot sa early, tingnan nyo naman kung gaano nakalo ang mga members ng Echo. Oo, dalawa agad. Both JP and even Sanji. Hindi talaga yung strength ng Lilia talaga. Yung tawag dyan ni Manji, mga bobati niya. Oo. Kasi talagang pumuputok yung damage eh. Oo, talagang kumbaga, hindi lang yung mga bobati niya may paputok, ito din. Si Zaida, napakasakit with this Joy. And the thing with the Joy is, malakas siya ng early game, di ba? Pero parang nagpo-fall off ng mid game. Pero pagdating ng late game, biglang sasakit ulit. Yeah, So parang hindi natin may expect to mamaya, Brigida. Oo, ano yun meron lang minsan ding mga struggle yata mga teams na tapusin ang laro no using this jungler dahil parang meron nga tayong ine-expect or meron tayong mga nakikitang times na nagfo-fall off yung damage or yung mga nakikita or expect natin sa kanya pero grabe na force mag-flicker doon si Sanford. So medyo marami-rami ang nakikita nating resources na nababurn or napapalo na members sa side ng Echo this time. Level 4 na si Sanford pero si Sanji mababa pang habulin. Pero mukhang libre na ang... Okay, kinabahan ako din. Ikaw? Kasi kamunti ka na, di ba parang may... Okay. Ganun Mga na comment na yun. Pero parang it's expected kasi ang magkalaban is Baksha and Joy. Yep. Parang gusto mo magkaroon muna ng farm dito si Zaida. Hence siguro medyo pinabagal ng Echo yung kanilang rotation dito para sa game. Pero ang kinagandahan doon is that para kay Oheb naman is nagkakaroon din siya ng fast clearing. At dahil fast clearing, pwede siya mag-double lane. Oo, parang siya yung inaalalayan this time din ni Haji. So, yung mga double lane mechanics nga ay pwede yata nating i-expect na from these two teams. And parang kailangan nating makita yung pag-capitalize talaga ng Blacklist sa bilis nilang makapag-clear using the Grok Lilia and even yung pag-double lane dito ni Ohe para ma-maintain or talagang mapataas yung gold per minute na nasa-secure nila para hindi na maulit yung kanina na may nahuhuli. And I think nagagawa naman nila yon successfully right now kahit na unting-unti lang ang nakikita natin kasi ito talaga si Ohe pinakakapag-double lane so far and todo alalay. And ang nagandahan nga lang din for Echo is wala din naman silang nabibigay sa Blacklist. Kahit nung nakuha yung turtle kanina, iniwasan din ni Sanford yung possible na death. And that's true. Yung kalakasan ng isang Claude ay yung kakayahan niyang mag-double lane ng maaga. So, ibig sabihin nun ay less resources para kay Yue. Tiwala naman sa kanilang gold laner as they approach the gold lane of Echo. 4 na tao ang pinadala nila pero mukhang hindi naman ata nila itutuloy. Ano lang muna, kalmado lang muna ulit.
para din sa mga players. Huwag po kayo malilito, ang gamit po na hero ni Haji ay Crack at Minotaur po kay JP. Magkakulay lang po pero magkaibang hero yan. Pero makikita natin 1K gold lead para din sa Blacklist International at si Zaida and the rest of the squad ng Echo ay nagpa-farm lang din muna. So parang totoo nga yung sinasabi nyo dito nga dalawa na tila ba'y umiiwas din talaga ang Echo sa mga teamfight. Talagang pinapatagal nila eh. Ayaw muna nilang makakita ng laban kahit na paulit-ulit nating sinasabi na Joy ang hawak-hawak ni Zaida dito. Hindi naman sila kakapusin sa pagkikipagsayawan. At least they have the Barats as well as the Minotaur. Pero yung mga i-expect nating zoning from Blacklist International ang medyo mas lalamang. Kasi ultimo si Yue, asahan mo magzo-zone na yan using Grislilia. Babawas-bawasan. Nakikita naman natin ngayon. Kay JP ngayon napupuruhan yung mga glooms na binabato niya. Oh, hinahanap din yata kung nasan si Zaida. Parang aabangan yata na sa may purple yata yung ine-expect. Pero na-reveal na kung saan galing. O, tsaka medyo gutom na to si Sanford eh. Kakainin niya si Sensui para hindi makaretry pero mukhang paipigilan siya ng Blacklist. Oo, tatlo yung nakabantay if ever. At nakita na nga natin dito makukuha ni Sensui. Dito yung pagong. Tapos si Detonas welcome na gamit ni Sanford. By the way, meron Minowa's Fury. Mapipigilan yung tatlo at dalawa pa na humahabol doon sa kanyang kakampi. At wala pa rin kills na nakikita in this 5-minute game. Mukhang slow-paced ang laruan ng Blacklist International Echo. Ito yung tropa mong sinabihan mo na after 6 minutes na tayo magharasa na. Pero nakikita natin nga pinaninindigan lang ng Blacklist, especially yung kanilang pag-double lane. Pero speaking of laban, Final slash. Si Sanford ang target dito na Blacklist. Ito na ba ang first blood? Sakto, Edward ang makakakuha. Edward, after a very hard Game 1, ang siyang makakakuha ng first blood in Game 2 as Blacklist secures a good lead. 5 minuto na ang ating nakikita. It's a 1K gold lead. At mukhang nakakapag-farm nga rin si Ugen. hindi natin nakikita yung mga aggressive na plays. Even Zaida natatanggap ngayon. Oh! Nakita natin dito si Zaida makukuha na nila. Yung kanina pinapahabol at pinapag-farm na Echo ay nabigyan na ng Blacklist sa mga panatore dito sa itaas. And Edward, mukhang nahimasmasan na after ng medyo mahirap na Game 1. Sabi niya, ako na to, ginalit nyo na eh. Oo, na-activate na ngayon itong si Edward. At maganda-ganda ka talagang nakikita nating lead in the hands of Blacklist International level. Meron agad lead itong gold laner na si Oheb. Tapos ngayon may laban na naman. Parang ganun nangyari kanina pero yung makakakuha ng kill dito is gonna be outplayed. So may bawi ngayon ang Echo. Pero yung side ng Blacklist International, pupunta muna sila doon sa mga pwede lang kuhanin na resources. JP on his Minotaur. Nagiging maganda ang kanyang performance with those Minoan Furies na Oo. talagang masyado ka ng malalim para makaalis pa. Sobrang well-timed palagi nung kanyang mga nagiging pagbato nung Minoan Furies. And again, yun doon ang kailangang ingatan ng sobra ng Blacklist International kasi nasa kanila na yung kalamangan. So, hindi nila pwedeng hayaan na makuha or mabaligtad pa ng Echo ang sitwasyon right now na sobrang nakita naman nating nagbunga dahil kanina pa nakaka-double lane itong si Hoeb at kanina pa sila nakakapagdepensa rin nung kanilang mga resources. And speaking of ingat, mabuti na lamang daw at hindi lumabas si Oheb kanina doon sa baba. Zaida, Parang trade yata. Pero Zaida ang makakakuha dun sa may certain objective. Kahit dalawang players ng Blacklist na nakapwesto. At sumama pa ng kill dito sa may bottom lane. Meron pang Torre na unti-unting pinaliit talaga ng Echo ang kalamangan ng Blacklist. at parang ganun lang, cross-map play parehas sa Echo na punta. Hindi mo aakalain kasi medyo paalis na yung mga members na nakaabang kay Oheb doon sa baba pero nagstay lang pala sila doon. At napakaganda nung naging pagkakasecure ni Zaida doon sa Turtle. So isang iglap lang ang kinailangan para masara ng ganito kaliit yung kalamangang na-establish ng Blacklist International matapos nilang ma-pull off yung napakaganda sanang early para dito sa kanilang gold laner and the rest of their other members. Ngayon nakikita natin 200 na lang ang nagiging kalamangan ni Oheb kontra dito sa kanyang katapat. At yung level gap na kanina meron, non-existent na din siya. Ngayon, Blacklist International still with the gold lead. Mukhang maghahanap sila ng opportunities dito sa may bandang ibaba with Sensui rotating with the entire Blacklist squad. Ube time na ata ang call nila. Oh, gathering information dan muna. Pero isa rin sila gathering is gonna be Sanji. At makatores sa may ibaba ang gusto kuhanin na sakit ng damage ni Oheb against sa JP. But fully aware ang Echo na hindi natin kailangan ipilit na magkaroon ng teamfight doon sa ibaba.
Grabe, depensa lang. Kung depensa, hindi rin ipipilit yung team fight kung hindi kaya. Pero kung overtime na rin for Black Ops International, ganun din yata ang nangyayari ngayon sa Echo. Nagsasama-sama na ang mga pwede mong asahang magsama. Ang nahiwalay lang ulit ay si Zayda na parang medyo napanood na yata natin to kanina eh. Oo. Yung jungler na nag-aangat lang ng nag-aangat ng mga ibang lanes ng kanyang mga kampe. At talagang ito yung nakikita nating assassin style na jungler ngayon. Yung tipo na dahil mas mabilis kang maglakad, mas mabilis kang mag-rotate, ay talagang pinepuwersa mong slow mid push every time na meron kang downtime. And this is good for Echo. Dahil dyan, even ball game na ang ating nakikita. 9 minutes in. Oh, nakita na rin. At ito pa yung ano, for Echo pala, since more on vision nga ang kanilang pwedeng strength dito with the Novaria. Medyo maiilang somehow dito ang Blacklist na pumasok anytime. At ito na, nakita na naman natin yung Lord. Makikita na ulit din natin yung isa sa dahilan kung bakit yun ang ating keys to victory. Yung pag-retreat at pag-engage ulit sa isa't isa. At may pampalagkit na rin si Yuen ang dance floor with the Ice Queen Wand. Mukhang mahihirapan mag-retreat ang Echo if ever kailangan mag-reset. Blacklist International already pulling the Lord towards their side pero mukhang i-reset na naman. Matagal-tagal to, boy. M3, M4, parehas Lord dance yun. Grabe, ang daming pwedeng mangyari bago pa natin makitang kuhain yata itong Lord. Literal na sinasayawan lang. Pero Edward, sinimulan na yata. Final slash, wala pa namang nangyayari. Grabe yung pagkuha ng impormasyon ng parehong teams na to. Wala pang sobrang nagkukumit basta-basta. No, at papatagalin lang muli nila. Echo ang hawak ng Lord. Still another reset. This is the level 1 Lord pa lang. At alam mo naman, kapag itong dalawang kupunan ng pinapanood mo, talagang matagal-tagal ang sayawan na to. Feeling ko mga ano to, 12 minutes. Di ba, 10 minutes nandito tayo. Mga kukuha mo na ng kill, tapos 12 minutes, tsaka mag-Lord objective. Pero mag-make sense din naman kasi para enhanced Lord na rin. Para dito sa ating dalawang kupunan. So more ambition since meron nga din naman capabilities yung ating dalawang teams. Although nabuburn na at medyo nagiging malambot na rin ang isang Grok. So ngayon sisimulan ng Echo yung Lord objective. Nakita kasi ata nila si Oheb sa baba. Alam nilang wala pang gold laner ng Blacklist International. Minoan Fury na gamit na rin. Sino makakuha ng Lord? Pero dito ako na-welcome para mapigilan. Pero Sensumi pa rin ang makakakuha ng objective. Salis ka down para magkakaroon ng palagan. Double kill na para kay Yue. Si Outplay nag-free hit pero natin na pang damage dito ng Echo. Blacklist ngayon pwedeng sumira ng Torre dito sa gitna. At iso-zone out pa nga ni Sensui. What a great play coming in from Blacklist. Oo, mukhang hindi pa nila tapos. Ang sakit na merong damage dito na hawak-hawak si Oheb. To think na ang kinailangang agad-agad buuin talaga ni Sanford ay yung blade armor. Para lang masagot, para lang makapag-provide talaga ng haharap dito sa mga damages na nagmumula sa side ng Blacklist International. And again, napakaganda kung tutuusin actually. Nung nakita nating Minoan Fury setup once again na parang inikutan pa doon ni JP. Pero mas naging well-rounded lang kasi mas pangmaramihan lang yung targets na natamaan ng Blacklist International doon sa teamfight. So mas nakuha nila yung advantage kahit na Echo ang nagsimula. At Echo nga nagsimula pero Blacklist ang kumain. In Blacklist right now, just pushing the top lane. Kasabayan na rin ang kanilang mid lane wave. Mukhang kailangan dumepensa dito ng Echo with JP in the front. Si Sanford, mukhang konting ambalang yan. Pwedeng may makain na Crucian. Oo, kailangan talaga nila ditong parang capitalize yung skills na meron sila. Katulad ng ginagawa din ni Yue. Very effective yung yung Lilia dun sa Lord kanina. Parang ang daming nasa-zone. Tapos nung nagsa-zone pala, meron pang black shoes. Diba? So talagang gamit na gamit ang resources. Yes, itong Lilia ngayon nga ang sinasabi nating isa sa mga pinaka magiging taga-zone pa yata ng Blacklist International. Even yung nakita nating previous game nung si Super Freeze, ang layo ng nararating ng mga black shoes. And isa yun sa mga napakagandang strengths or capabilities talaga ng Lilia. To think pa lang yun ay medyo kompleto na talaga yung resources niya sa kung paano niya alalayan yung kanyang kupunan. Talisman, nandiyan naman. So very spammable na yung skills as well as yung pampalagkit na banggit. And the lighting truncheon sa kung magsasama-sama man kayo, medyo mas makukuha pa o mas magugustuhan yon ngayon ng Blacklist International dahil sila nga rin naman gusto na yatang magsama-sama din. Lalo pat nagpaparamdam sila, ultimo yata dito sa purple buff ng Echo. Sinasaraduhan na rin ang pinto sa purple buff. Aji with the Grok wall. At mukhang kukunin nila ang purple ng isang Joy. Pero mahahanap at makikita mga players dito dahil sa Astral Echo, apat na tatamaan. At maaagaw. Oh, naku.
nakuha pa din. Oo, nakakuha pa din dito ni Zaida. At diretso naman doon sa kanyang orange buff. So ano pa rin dito, more on Lord pa din talaga yung magiging laban ng dalawa. Matagal-tagal pa ang ating labanan dito. At the Lord spawning 20 seconds from now, Luminous Lord na ang lalabas. Pero mukhang bago pa man magsimula ang Lord Dance na yan, ay may i-establish ng kakaiba ang Blacklist sa baba with an, I don't know, medyo malaking rotation to. Oo, napakarami nilang nandito. 10 seconds or less than 10 seconds prior to this upcoming Lord. Na 12-minute Lord na nga, by the way. So, pwede mo nang asahan yung mga hampas-hampas at yung karagdagang damage o alalay na mabibigay din niya dito sa kanyang mga kasama. Kidlat-kidlat. So, magiging lighting trunch yun. Parang napakarami nating makikitang ganoon. Pero may nahatak. At makikita pa nga dito si Sanford. Ginamit na dito as welcome. May Wow! pagpasok si JP doon. Tatlong tatamaan namin ng Yuri. Tapos nahanap nila si Oheb. Sensui mamamatay na rin. At double kill na para kay Zaida. At si Outplayed. Diretso doon sa may Lord. Kailangan na natin kuhanin yung objective. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon. Yung Blacklist na makapag-contest pa. Napasalamat pa si Sanford. Nung tinulak siya papunta doon, sabi niya thank you. Tapos biglang may support na si JP. Nakapagdura pa ng kalaban kasi mamamatay na siya doon eh. No. Yung tiwala na pinakita niya kay JP. Echo secures that Lord. Napakalaking bagay ngayon ng kunat na meron etong si Sanford. Considering na sinabi natin, grabe yung pagpaprioritize niya ng Blade Armor. Pero parang in the end, very much worth it yun. Kasi natagalan niya yung kung ano mang pagbuhos ng skills yung ginawa sa kanya nung nag-detone as welcome na. And at the same time, nung nangyari lahat ng yun, nung naabutan niya yung dulo, yung kanyang pagdura ano dun sa kanyang nakuha na saktong-sakto doon sa ibang mga members ng Blacklist International, napakaraming na-stun. So just in time din yung pagpasok ni JP. Well-coordinated team fight na naman ang nakita natin mula sa Echo. At ayun na nga, babangga sa taas. Aray. That's one inhibitor turret na mukhang madedepensa naman ng Blacklist. Dahil doon sa likod with the electrifying beats, kaya naman hindi siya ma-stun. Mukhang walang makukuhang inhibitor turret ang Echo, pero mapupunta sa kanila ang gold lead. Oo, kanina nung tinatry na depensa ng Blacklist yung Lord, napaaray tayo ng konti. Ramdam na natin yung damage ni Sanji on this Novaria. So, take note 5-5 lang pala yung ating hero Oo. kills para dito sa both teams. Aray. At 15 minutes, di ba? Napaaray ka din. Kasi Grak na yun, oh. Oo, para iba talaga no? Sobra. May something eh. May something eh. At alam mo naman na may region naman daw ang Grok, kaya parang siya na lang talaga ang sumasalo. Feeling ko sinasadya niya na to eh, yung tipo na Para kaysa, ma-shoulder niya. kaysa mapunta pa sa iba, siya na lang ang sasalo. Aray, aray. Zaida with the electrifying beats, Ooh. forcing Yue na mag-black shoes habang poprotektahan nila ang kanilang purple. Oo, very crucial. At saka na-reveal, by the way, yung mga positioning ng mga players dito. So, dito naman magmamatter yung vision na binabanggit natin on this Novaria. Kasi isang latag mo lang na Astral Echo, okay na doon sa may southwest na gano'n. Wow! Ano? may ano talaga, no? At kung titingin nga po kayo dito sa may Luzon, makikita nyo ang low pressure area na hindi talaga dahil napakainit ng panahon. Ibang klase na yung mga nagiging calls at comms natin dito dahil ganoon na lang din ang nakikita nating gulat factor mula sa mga nagiging Aray. laban na ngayon nasa 16-minute mark na tayo. So mukhang ano to mas magiging mahaba yata compared to game number 1 kasi mas dikit nga naman yung nagiging showing of both teams. Oh, hindi nga lang dikit parang siso pa. Ay, Yung oo. tipo na minsan mapupunta sa Blacklist ang gold lead, minsan naman nasa Echo, at nagbabago to tuwing may naglalaban para sa Lord. oo. At 20 seconds na lang, Oh, ay ayan suntukan na naman. Oh. Parang Pacquiao Hatton part 3, joke lang, one part lang pala yun. Ay, kaya yung mga ano dyan, yung mga nanonood dyan, huwag niyo kakalimutan na meron tayong pag-giveaway na diamonds. Ay, oo. Comment lang kayo ng hashtag ECHO or X. Baka magkamali pa na Magkamali pa eh. Apat na letter na lang. Tapos or kaya hashtag BLCK. Yes. Kung saan kayong team nakasuporta, isama niyo yung game server tsaka game ID. Dahil 4 ang pipiliin na mananalo. Punta na kayo sa YouTube at mukhang magbabato na nga ng Astral Echo dito si Sanji. Hihilain ni Sanford ang kanilang Lord, pero mukhang hahatian sila dito. Sabi ni Haji, anong kanyang Lord? Amin din to! Grabe, kompletong-kompleto na naman. Wala pa tayo nakikitang nag-aangat muna pero baka yun na muna ang gagawin yata nila Zaida dito sa gitna. So, nagkakakitaan lang talaga yung dalawa nating teams.
mapapatanong na naman tayo kung hanggang kailan matatapos yung ating sayawan. Ay, matagal pa. Mukhang instant na si Zaida pa lang mag-aangat doon sa top. Ay, si Sanji daw, pansamantala. Sabi siguro dito ng objective, Ano? Saan Saan na ba nga ako lulugar? Saan ba ako lulugar? Ano bang gusto mo? Yung mga parang radio drama na, saan ba ako lulugar? Anak, maawa ka. Parang halatang nag-ride. Naririnig lang sa FX. Yan. Shoutout po pala sa mga magigiting natin din na mga manonood. Oo, yung mga nanonood ng MPL sa daan! Ay! Naku, meron nakita doon, meron pa magpasok. Sensumi medyo nangangalahati ng buhay. Minowa, Fury at Despair Stomp na nagamit Lord! na. Pero nagkakabalitan ng mga kills. Patay dito si Sensui. Buhay pa rin. Si Sanford ang mapapatay. Zaida, merong immortality. Kailangan umalis ngayon. Kailangan umuwi ni Hachi. Pero Hachi! tatlong player na eko, mahabol! At mukhang Hachi, mahabol pa rin. patay! At nahabol pa nga ni Zaida. That is Zaida securing not just the Lord, but also a couple of kills. Nakapag-usap na naman, nagkasundo na naman ang Echo, and right on cue, pagkakuha ng Lord, nakapag-spawn din naman siya agad-agad. Ngayon ay kakatok na yata, hindi pa nagre-respond tatlong miyembro ng Blacklist. Kailangan madepensahan ng Blacklist ngayon na merong Lord din sa may top. Habang si Zaida doon naman sa may bandang ibaba magagaling. At hindi nga. Nakita niyo ba si Outplayed? Talaga tinitira ng mga tore. Kaya naman Echo ang magwawagi para dito sa ating serye. Hindi dahan-dahan ang pagkatok ng Echo doon sa base in Game 2 as they take the sweep. 3 points para sa Echo. Grabe yung trajectory ng game kasi sabi natin parang mahaba pa. Oo. Kinailangan lang ng isang books moment. Books. Kahit nga tayo na ba, moment. Pero yun lang talaga yung kailangan nila. Oh, nag-appear pa kasi kami noon, tapos bigla namang nag-team fight, di ba? Medyo nambibigla naman kasi. Yung Alam mo Echo, naman, kapag ganyan talaga pag Echo Express, mabilis, nakakagulat. Minsan talaga bigla na lang tinatapos ang laro. And this is Echo, of course, show sportsmanship to Blacklist International. Matagal nang nagtatapatan ng dalawang organisasyon na to. Kung sa world stage man o sa local stage talaga nga, panabik ang lahat ng kanilang mga labanan. Kapuntikan na rin talaga. It was a closer fight. Naramdaman natin yung naging adjustments on the spot ng Blacklist International doon at hindi na naging malayo ang posibilidad ng kauna-unahan nating Game 3. Oo nga naman. Ayan na, palakpakan pa rin natin ang Blacklist International as they exit the stage. Maganda pa rin ang pinakita nila, especially in game number 2 kung saan napakadikit ang kanilang laban against Echo. Against Echo na nanalo with another sweep. 2-0 na naman ang nakita natin mula sa mga Orca. Ibang klase itong Echo Express version na to kasi ibang lineup to pero naggagawa pa rin talaga nila. At tanungin na natin kung ano nga ba ang ginagawa nila with our host Mara Aquino and Hans Galleria. All right, everybody, give it up to Echo. Zaida outplayed. Job well done once again. Okay, kung i-rate nyo yung performance nyo today, out of 10, how happy were you? What would you say with your performance? Kasi lagi kayong panalo. Siguro sa akin, 9 lang. 9. Bakit may kulang na isa? Wala, di pa malinis sobra. Kaya 9 lang. Hindi pa malinis sobra, kaya 9. So, he feels that he could give more. That's the right mindset. Yeah. How about for you? Dito naman, kay Outplayed. Outplayed, same question. From 1 to 10, how would you rate yourself in the series? Siguro mga 9.5 po. Mas mataas ng 0.5. 0.5. So bakit? Bakit? Gusto pa namin ma-unlock yung full potential pa talaga namin. Kumbaga, hindi pa po yun yung pinaka-the best na laro namin. How would you envision yung full potential? Anong ibig sabihin mo doon? Yung sa chemistry pa po, gusto pa namin magkaroon ng mas magandang chemistry. Better chemistry. I think it's also the same question that I have for Sanford. Kasi, Ford, ito yung mga moments na, of course, nagkakaroon ng switches at isa ka sa mga mainstays. So how do you stay ready dun sa mga adjustments na ginagawa nyo every time Zaida or Outplayed is playing and Carl or Benny is playing?
Paano yung adjustment na ginagawa niyo madalas? Siguro kung ano po yung ginagawa ko sa, kapag kalaro ko sila Carl and Benny, ganun din po yung gagawin ko sa kanila. And siguro, medyo nakapanibago lang kasi medyo yung shot caller dito is si Carl po talaga. And pag wala po talaga silang dalawa, parang kailangan namin mag-step up tatlo. So this time, sino usually yung shot caller kapag wala si Carl? Shot caller naman po sila pero Okay. parang sa amin pa rin po, sa amin tatlo pa rin po yung final call, parang ganun. That's a nice thing to know. And I'm sure you saw Yawi kanina. You guys have been together in a previous team before. Nanonood siya sa inyo. Actually, that was so nice na he came all the way here to watch your game. Na-miss mo ba si Yawi? Opo. Kaya shoutout ko po yung biggest fan namin. Lumipat pa siya galing Indonesia. So, ayun, thank you. Anong gusto mo? Anong gusto mo sabihin kay Yawi right now? Sana magkita kami sa MSC. Yes! Sana talaga magkita kayo sa MSC. Ito, kumpletuhin. Kasi nakita natin sa kanyang videos in the previous team. Paano? Pinipigilan ka dati. Pinipigilan ka dati, di ba? Kasi si Yawi yun. You know what I mean. So, kumpletuhin mo na. Ikaw na gumawa. Dala. I hope Yawi's here to hear that. May satisfaction. Now, our MVP of this game, no other than si Zaida. Okay, Zaida, anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga supporters nyo? Thank you po sa suporta kahit hindi main 5 ng Echo yung naglaro. Salamat. Well, pang main 5 naman ang iyong laro. Congratulations once again to Echo. Let's give him a round of applause. You may now take your bow and take your walk of victory. I love how both Zaida and Outplayed, in the midst of all of their fans, very humble pa rin sila towards what they want. Yung improvement, hindi tumitigil in this series alone. Yes, and I love how even Yawi coming from Indonesia is here still to support Echo. They call them their biggest fan. Yes. So, tingnan natin kung ano nga ba yung magiging interaction nila mamaya. Siguradong they're gonna have such a nice dinner later on. I agree. But now, we're gonna break that game down for you. So we're gonna go back to our casters. Pasok. Ang sweet naman ng titulong biggest fan para kay Yawi. At kita naman talaga ang team spirit ng Echo, kasabay na rin ang kanilang former roamer na si Yawi na ngayon naglalaro na for Aura, na naging maganda din ang performance sa MPL ID. Bali-balita ko, sila yung mga tumatalo ng mga sinasabi nilang pinakamalakas sa region na yun. Oo nga, parang ang dami ding parang nag-ingay yun sa Sokmed nung nangyari yung mga ganong moments. So talagang kahit sa MLBB ay bilog din talaga ang mundo ng MLBB. Grabe, kung may mundong hindi bilog, doon na ako mababaliw. Ano nga ba ang MVP build ngayon for Zaida? Pasok, Brigida. Grabe, meron din tayong transition. Pero ngayon makikita naman natin na very standard lang din naman ang mga piniling items na buuin dito ni Zaida using the Joy. At nagawa pa rin naman niya na ipunin yung kinakailangang damage even though hindi naman niya necessarily ito inilabas agad o ginamit para mag-play aggressively at maghanap ng mga pick-offs kontra dito sa side ng Black Ops International. And again, it was also ultimately a result of them being more careful dahil hindi nila pwede masyadong pagbigyan ang Black Ops International na unti-unti na rin nakakapa kung paano nila dapat laruin yung kanilang early game kanina, as we've seen na mula kay Yue, especially kay Haji, yung mas mabibilis na early game rotations as well as yung mga pokes kung babalikan natin yung mga unang-unang minuto ng ating laban. Pero in the end, when it mattered the most, nakita natin kung paanong nagkasundo rin ang mga ginawa na engages dito ng Echo sa tuwing pawalag sila kontra sa Black Ops International. Pero dito sa mga nakikita nating highlights right now, ito yung mga moments na talagang ang Black Ops kanina ang nakakuha ng advantage, pero ito yung very crucial na naging Detona's welcome nga na ginawa dito ni Sanford. So naging very worth it in the end yung kanyang pag-invest talaga doon sa mga necessary items para kontrahin at saluhin yung mga damage. And ito yung naging game-ending clash or team fight
na kung tawagin natin. Eventually, hindi lang nag-matter doon yung kung papaanong na-secure pa rin ni Zaida yung Lord even at that most or that very crucial moment. But it was also on how nag-coordinate ng maigi doon yung ibang mga members na sa kabila ng napakaraming nangyaring kaguluhan ay nagawa pa rin nilang kuhain at i-secure doon yung Lord objective. And nakita naman natin kung paanong in-end na agad ni Outplayed nung nakalapit na siya doon sa base na kung titignan natin ngayon ay talaga namang nag-focus or nag-try din namang talagang ingatan ang kanyang sarili, magpasustain. Brave Smite ang kanyang piniling kuhain dito on the carry pero hindi naman na-compromise yung laning. Nandiyan pa rin yung Master Assassin na kanyang piniling gamitin. And nakita rin natin dito na naging very important din para sa mga members ng Ecor para dito sa kanilang gold laner yung kanyang magiging survivability, picking up the immortality as well. Wala nang nga rin sapa-sapatos ang nangyari. Nandoon na tayo sa nasa lagpas 18-minute mark ng ating laban. And despite yung stats na nakikita natin ngayon, napakalaking bagay rin nung nangyari or ginawa doong impact ni Sanji. Hindi man mga last hit na Star Shatter ang mga nakita nating ginawa niya doon. Yung mga bawat latag ng Astral Echo at yung mga bawat pagpapatama talaga nung kanyang mga Star Shatter to immediately poke, dealing a total of 107 damage or 107,000 damage kontra dito sa mga members ng Black Ops International. Ang isa sa mga pinakamalaking naging pampigil sa kanila nung nandun na tayo sa mga late or mid to late game portions ng laro kasi ultimo si Yue, masalo lang niya yun na nakakalahati na. Dalawa ba iba tumo kay Haji na tinatry ng harangan, nakakalahati or less than half na rin yung HP niya. So hindi na sumapat yun dito yung kunat na hawak-hawak ng Black Ops International. Prior to the objectives ay medyo marami-rami na silang kinailangang isipin. Isama mo pa yung kung paanong i-manage ng Echo or kung paano lang ina-assign yung isa't isa na i-manage yung kabilang lanes or yung iba pang mga waves na meron at pwede nilang i-take advantage later on kapag hindi pasyadong pumabor sa kanila yung mga magiging objective fights na more often than not naman ay pumabor talaga. And ito yung nakita nating first 5 minutes na heat map mula kay Zaida. Talagang focus on farming ang magiging definition natin dito sa heat map na to. Hindi talaga siya naghanap agad-agad ng aksyon kahit na siya ay nakagamit ng Joy. And true enough, gaya na napag-usapan natin kanina, dumating naman sa late game yung damage na hinahanap natin mula sa Joy. At napaka